Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay atin namang pag-uusapan itong isa sa pinakamagaling na players ng Creamline Cold Smasher na si Bea De Leon. Ating pag-uusapan itong mabagsik at talagang mabilis, malakas, matalino at madiskarte na middle blocker ng CCS. Kasi merong post sa social media na kung saan ay inihahambing itong kanyang naging laro doon sa Chocomocho dito sa koponan ng Creamline Cold Smasher. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest valuable issue. So meron kasing post mga kapolitika itong dito sa Facebook na kung saan ay binangko lang daw itong si Bea De Leon doon sa time niya or sa panahon niya dito sa Chocomocho Flying Titans, na kung saan kung i-compare mo dito sa naging laro niya sa Creamline na kung saan ay gamit na gamit itong si Bea De Leon at talagang laging binababad ni Coach Sherwin. Talagang dito lumabas, talagang napiga yung skills ni Bea De Leon dito sa kanyang kupunan na CCS. Kung kaya hindi nga talaga maiwasan na ikukumpara si BDL dito sa kanyang kupunan dati na Chocomocho Titans. So backtrack lamang itong si BDL ay produkto po ito ng Ateneo at nung graduate sila itong binuo itong kupunan ng Titans. Okay, so dito ay medyo maalat yung naging journey nila doon sa umpisa until such time na pumasok at sumampa na itong si Rondina dito sa kanilang team at talagang nagpamalas ng galing, kung kaya nga umabot sila doon sa final round, which is natalo lang sila ng Creamline Cold Smasher, but nonetheless ay talagang yung performance nila masasabi nating outstanding. Okay, but yung ating pag-uusapan mga kapolitika ay itong si Bea De Leon nga, na bakit nga ba siya binabangko doon sa Chocomocho. Kasi when we say binabangko ka, hindi ka pinapalaro, hindi ikaw yung laging first option kasi nga andito sila Nunag and then andito rin si Madi Madayag. So itong si BDL ay sometimes laging nababangko, okay? At the same time itong si Denden Lazaro rin. So ibig sabihin nun pag binabangko ka ay walang something special sa iyo or hindi nagagalingan sa iyo yung coach mo. Okay, so ganun lang po yun mga kapolitika. Kung kaya siguro itong paglipat dito ni Bea De Leon sa CCS ay masasabi natin na tama itong kanyang naging decision kasi dito ay nakikita naman natin yung talagang outstanding yung kanyang naging performance. Meron pang mga time na nagiging player of the game itong si Bea, and even though hindi pa naman siya nanalo ng MVP dito sa kanyang pagiging middle blocker, ay masasabi naman natin na papunta na siya sa doong direksyon. Okay, kasi ito na naman ang next target ng kanilang team na yung iba naman sa kanilang mga players ay magkaka-MVP. Okay, so yung ating masasabi dito is talagang hanga tayo dito sa pagiging middle blocker ni kasi hindi mo makukumpara mga kapolitika itong mga players kasi hindi lang naman players ang factor talaga dito sa laro. Of course, kasali din dyan yung coach. And alam naman natin na magkaiba talaga ang coaching strategy at yung techniques, yung mga taktika ni Coach Sherwin dito sa coach ng Chocomocho Flying Titans na si Coach Dante Alinson rin. So magkaiba sila. So hindi natin maikukumpara kasi dito sa Creamline, sa sinasabi na nga natin dun sa ating mga previous video, ay even yung mga average na players ay talagang dito kumikinang nag-i-stand out sila pag pinapalaro sila. Okay, so there must be something dito sa coaching technique or strategy ni Coach Sherwin. Okay, so yung mga sinasabi natin na doon binabangko siya sa Chocomocho, so somehow true na walang nakikitang something special dito kay Bea De Leon, kung kaya walang nakikita yung coach. Of course, magaling itong si Bea, yun ang ating pinopoint out na magaling itong si Bea, it's just that ang problema dito ay talagang yung coaching. Okay, so factor yun. Whereas kung dito siya sa Creamline ay talagang nahawaan siya, na-influensyahan siya dito ng mga ibang mga players mo, especially itong si Alyssa Valdez. And in fact, sabi nga doon ni Alyssa dito ni Bea sa kanyang interview ay kung kaya daw siya lumipat dito sa Creamline ay dahil dito sa kanyang naging inspirasyon niya itong si Alyssa Valdez. Okay, so again, tama itong kanyang naging desisyon at nakikita naman natin mga kapolitika na talagang gumaling na talaga itong si
Bea De Leon sa kanyang pagiging middle blocker. Although hindi naman siya yung top na middle blocker, but she's getting there na kung saan ay masasabi natin na delikado at mahigpit na katunggali itong si Bea De Leon. At in fact, ilang beses na nga siyang nakapag-block dito sa mga sa mga star player ng ibang team. So talagang siya, mabilis din siya kumilos at yung kanyang pagiging agresibo sa loob ng court. Okay? So yun ang ating opinion dito sa isang post sa social media na sinasabi na kung saan ay binangko lang dati dito sa Chocomocho Flying Titans. So mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa pinag-uusapan ng netizen? Kasi talagang sobrang dami ang nag-react na kung saan ay hindi naman daw itong si Bea De Leon ang nagbuhat ng Creamline. But siguro ang masasabi, ang tamang term dito ay may na-contribute. Okay, itong si Bea De Leon dito sa kanyang team sa pagkapanalo, kasi ang strategy naman ng Creamline ay talagang kinakailangan na lahat ay may maiambag. Okay, at masasabi natin na merong naiambag at nai-contribute itong si Bea De Leon dito sa pagiging champion ng Creamline. And in fact, doon nga sa All Filipino Conference ay siya yung tumapos doon ng match kontra dito sa Chocomocho Flying Titans sa loob ng 5 sets. Okay, so ibig sabihin ay talagang ipinakita ni Bea De Leon na siya ay deserve na magiging first lineup. Okay? And actually meron ngang sobrang dami ng mga middle blocker na gagamitin itong Creamline, but ang napag-usapan lang natin ngayon is itong si Bea De Leon kasi nga galing siya doon sa Chocomocho. So merong comparison kumbaga ng kanyang paglalaro doon sa Choco dito sa Creamline Cold Smasher. At sa tingin natin ay talagang gumaling itong si Bea De Leon nung pumunta siya dito sa Creamline. Agree ba kayo mga kapolitika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest volleyball issue.